Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra. So meron siningit dito na chapter si Sheikh Omar Al-Ashkar, yung mga dalil sa pag-iral ng kabilang buhay. Marami na tayong natalakay. Alhamdulillah. Sumunod na nababanggit na mga aral mula sa Quran na patunay na umiiral nga ang kabilang buhay, ang araw ng paghuhukom, lalo na وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالسِّيرِ فِي الْأَرْضِ. Inutusan ni Allah ang kanyang mga alipin na maglakbay sa lupa. وَنَدْرِي فِي كَيْفِيَّةِ بَدْءُ الْخَلْقِ لِيَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِعَادَةِ. Na ang layunin ng paglalakbay na ito sa lupa ay ang makita ng tao kung paanong sinimulan ni Allah ang paglikha. Na mula sa paglikha na ito ni Allah, kumbaga, kapag napagtanto na natin ito, na-realize natin, ito na yung magiging dalil sa kanyang kakayanan, sa kanyang kapangyarihan na ibalik ito. Kayang-kaya ni Allah na ulit-ulitin ng kanyang paglikha. Lilikhain niya ito sa unang pagkakataon, iiral ito, mamamatay ito o maglalaho, at ibabalik ito ni Allah. Kayang-kaya ni Allah, pareho yun. Kayang-kaya yun ni Allah, pareho. Ngayon itong siru fil ard, o yung sir pala, as-sir fil ard, ang tinutukoy dito yung paglalakbay na makabuluhan. Paglalakbay para sa negosyo, o maaring minsan paglalakbay para makapag-relax o ano paman. Basta may katuturan. At hindi paglalakbay para sa haram. Katulad lang dito sa tinalakay natin sa fiqh na lahat ng bagay ay marapat na gagawin sa makatuturan na kadahilanan. Na makikita natin ito doon sa yung Kitabus Sawm nung tinalakay natin. Ang tanging paglalakbay na mapahihintulutan ng tao na hindi siya mag-ayuno ay yung paglalakbay na may dahilan. Paglalakbay para sa negosyo, paglalakbay para maghijra, paglalakbay para magjihad at iba pa. Yung merong katuturan, insyaallah. So ito yung sir na tinatawag dito. Ito yung sir na tinatawag o tinutukoy dito na paglalakbay sa lupa. Pero kung walang katuturan na paglalakbay, wala lang. Nagliliwaliw ka lang na kumbaga, hindi ka naman namamasyal o nagre-relax, wala lang. So mabibigyan nyo ng katuturan sa pamagitan nito, inshallah. Na nagmumuni-muni tayo sa mga nilikha ni Allah at kung paanong ang mga ito ay magiging dalil sa paglikha ni Allah at pagbabalik ng paglikha ni Allah. Siyempre may mga paglalakbay din na ipinagbabawal nga, di ba? Yung paglalakbay, yung pagpapakahirap sa paglalakbay patungo sa anumang masjid, liban pa sa tatlo. Sa Masjidul Haram, Masjidul Aqsa at Masjidul Nabawi. So bawal. Kaya yung tao dapat ano din siya sa mga bagay na ito. Hindi siya basta-bastang baga maggugugol ng kanyang oras. Kasi yung tao na sobra rin naman na naglalakbay, nagagastos din yung kanyang oras o yaman ng walang katuturan. Wala naman siyang pupuntahan doon. Lalo na kung pupuntahan niya bid'ah. Pupuntahan niya yung masjid kasi meron dong nakalibing na wali, o di lalong haram yun. Yun yung magiging paglalakbay para sa shirk. So itong sir fil ard na ito makatotohanan ng paglalakbay. Sinabi nga Suratul Ankabut, verse 19 hanggang 20, Awalam yaraw kayfa yubdi'ullahu al-khalqa thumma yu'iduhu. Hindi ba nila nakita kung paanong sinimulan ni Allah ang paglikha at ibinalik ito? Inna dhalika 'alallahi yasir. Tunay na mga ito para kay Allah ay madali. Madali para kay Allah pareho. Madali para kay Allah
pareho. Yung pagsisimula sa paglikha at yung pag-ulit sa paglikha. Madali ito para kay Allah, pareho. Hindi ito magiging mahirap para kay Allah ng kahit na ano. Magiging madali ito pareho kay Allah. Kaya ngayon, pinag-utos ni Allah, "Qul siru fil ardi fanduru kayfa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'ata al-akhirah." Kaya, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipag-utos mo sa kanila, ipag-utos mo sa mga tao, kaya maglakbay kayo sa lupa. Maglakbay kayo sa lupa. Yung nga sa iba't ibang mga dahilan ng paglalakbay. Ngayon kung gusto mo lang mamasyal, pwede rin naman eh. Pwede rin. Inshallah. Mamasyal ka lang, magmumotor ka, punta ka kung saan saan. Kasi may taong ganun yung kaligayahan eh. May tao na ganun ang kaligayahan. Ngayon, para maging makatuturan yung paglalakbay na yun, samahan mo na nito nung pagmumuni-muni sa mga nilikha ni Allah, inshallah. So, maglakbay kayo at tingnan ninyo kung paanong sinimulan ang paglikha. So, maglakbay kayo at tingnan ninyo kung paanong sinimulan ang paglikha. Ngayon yung paglalakbay nga na ito, pwedeng ano din pala, ngayon ko lang naisip pa. Pwede itong paglalakbay na umpisa pa lang, ito na yung layunin mo. O meron ka ibang layunin sa paglalakbay, tapos habang naglalakbay ka, ginagawa mo rin ito. So either way, matutupad mo ito. Ang pagmumuni-muni sa mga nilikha ni Allah. O nagde-deliver ka, di ba? O parcel, o ganun din. Tingnan mo yung mga nilikha ni Allah. Di ba? Hindi yung customer lang yung tinitingnan mo. Tingnan mo rin yung mga nilikha ni Allah. Ba't may maganda ka bang customer, Rashid? Marami. Yan ang mga lalaki. Marunong kumilala ng maganda. Pero mag-iingat ka. Kapag yung babae sobrang ganda, bading yun. Ganun nga, pagka yung babae sobrang kinis, tapos yung hubog ng katawan hindi na normal, maniwala ka ba? Malamang sa malamang bading yun. Raul. Pag tinanong mo yung pangalan, Raul. Realin sa gabi, Raul sa umaga. Pag-iingat ka, bading yun. Ang problema pa naman nga sa bading, naloko ka na, nagkasala ka pa. So tingnan mo yung mga nilikha. Hindi lang yung customer yung titignan mo. Thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Yun nga, lahat ng ito na nilikha ni Allah. Di ba lilipas yan, maglalaho, mamamatay, magugunaw. Pero si Allah bandang huli, ibabalik niya ito, may kakayanan siyang ibalik ang mga ito. Lalo na yung mga bagay na may buhay, di ba? Tao at hayop at jin. Kayang-kaya yun na ibalik ni Allah sa pagkakalikha. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay mayroong kakayanan, mayroong kapangyarihan. Siyempre, ang kapangyarihan na ito ni Allah ay gagamitin lamang niya sa mga bagay na may katuturan sa kanyang pagkapanginoon at kanyang pagkadiyos. At hindi lalabag sa kanyang mga pangalan at katangian. Yung nga, hindi pwedeng gagawin ni Allah na tao yung sarili niya. Diba? Lagi natin natatalakayan kapag pinag-uusapan yung tauhid. Sabi ng kuffar, kaya daw ni Allah magkatawang tao. Kasi kaya naman niya gawin lahat eh. Pero hindi. Hindi niya gagawin yun kasi lalabag yun sa kanyang pagkapanginoon. Magkakaroon ng syntax error. Kumbaga, magkakaroon ng syntax error. Hindi pwedeng gagawin yun ni Allah. Hindi pwede. At ngayon din, sa isa pang aya, sinabi ni Allah, saan ba ito? Suratul Rum, verse 27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Si Allah, siya ang nagpasimula sa paglikha. At uulitin niya ito matapos na ito ay mawasak. At ang pag-ulit na ito, ang tinutukoy dito na ahwan,
Yung pag-uulit. Ang pag-uulit sa paglikha ay magiging mas madali para kay Allah. Ang pag-uulit sa paglikha ay magiging mas madali para kay Allah. So, paanong nagdududa ang tao sa pagkabuhay muli? Paanong nagagawa ng tao na magduda sa pagkabuhay muli? Samantalang mas magiging madali nga para kay Allah ang paglikha muli, ang pagbuhay muli sa tao. Nilikha ni Allah ang tao mula sa kawalan. Hindi umiiral dati ang tao. Diba? Ang kauna-una ang tao pa nga putik. Nagawa yun ni Allah. Paano pa kaya kung bubuuhin na lang ni Allah yung mga atoms natin, molecules natin, nandiyan ay materyales. Di mas madali. Mas madali para kay Allah na likhain muli ang tao. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Kay Allah ang pinakamainam na mga paglalarawan sa kalangitan at lupa. Lahat ng pinakamainam, pinakaperpekto mga katangian na sa Kanya. Wa huwal azizul hakim. At siyang makapangyarihan at ang maalam. So, magiging madali para kay Allah na likhain muli ang mga nilikha. Kaya nga, sinasabi na si Allah siya ang al-Qadiru ala khalqi al-Adam. Qadirun ala khalqi madunihi. Ang siyang merong kapangyarihan na gawin ang mas dakilang paglikha ay may kakayanan na gawin ang mas madali na paglikha. Kung kaya mong gawin yung mahirap, mas kaya mong gawin yung madali. Ganun yun kay Allah. Kaya hindi tayo dapat nagdududa sa pagkabuhay muli o kakayanan ni Allah na buhayin tayong muli. Sinabi, kabihun fi nadril bashari an yurma bil ajzi an hamlis shay'in hakir man yastati'u hamlul adim. Kung sa atin sa mga tao, kumbaga kapintas-pintas, naiisipin natin na hindi kakayanin ng tao na buhatin ang mabigat o buhatin yung magaan. Kumbaga magiging kapintas-pintas sa atin na isipin na hindi mabubuhat ng tao ang bagay na magaan, gayong kaya niyang magbuhat ng mas mabigat pa. Diba? Mayroong tao. Nakita natin nagbuhat ng isang sakong bigas, isang kaban, yung 50 kilos. So, hindi natin maiisip, hindi sasagi sa isip man lang natin na pagdududahan siya na kaya niyang buhatin yung isang sakong semento. Mas magaan ng semento. 40 kilos lang yun. At mas lalong hindi natin maiisip na hindi niya kayang buhatin yung kalahating kaban. Yung 25 kilos. Isip ko nga, ba't kaya ngayon dati yung bigas, tig 50 kilos naman, di ba? Kahit yung NFA 50 kilos pa rin yung kaban, di ba? 50 kilos. Ngayon naging 25 kilos na lang madalas yung mga commercial na bigas. Kasi nga sa inflation, tumaas na yung presyo ng bigas, mahirap na para sa tao na mabili yung isang kaban. So yun yung binibenta nila kalahating kaban. So yung isang kaban nabubuhat ng tao, paano hindi niya mabubuhat yung kalahati? So ganun din si Allah. Wa mithluhu galbal insanu rajulan shadidal ba's kawiyan la yuqalu lahu innaka la tastati'u an tasra hadal hazil ad-daif. So ganun din yung mahina. Hindi tayo magdududa na kayang-kayang makipag-wrestling sa kanya nung malakas. Tapos sasabihin natin doon sa malakas, hindi mo kaya tong payatot na to. Normal, naiisipin natin na makakaya siyang talunin nung mas malakas. Wa man istata'a an yubni kasran la yu'jizuhu bina'abaitin sagir. At yung tao na may kakayanan na magtayo ng kastilyo ay mas may kakayanan siya. Hindi magiging mahirap para sa kanya na magtayo ng bahay na maliit. Kastilyo nga naitayo niya bahay pa kaya na maliit, kubo pa kaya. Walillahi al-mathalul a'la. Kay Allah ang pinakamainam na paglalarawan. So kung sa tao, logically, sa dito, di ba? Sa mga batayan kasi sa pag-iral ng araw ng paghuhukom, minahati ito ng mga scholar sa iba-ibang pagkakahati. Yung mga dalil sa Quran, tapos yung mga dalil na makikita natin sa mga nilikha, at yung nasa lohika ng tao, yung natural na magiging konklusyon ng tao
kung siya ay tunay na nag-iisip. Pero actually, yung dalawa pang nabanggit, yung pagtingin sa mga nilikha ni Allah at yung lohika, pareho yung nababanggit sa Quran eh. Pareho yung nilalaman ng mga aya sa Quran. Kaya nga pangunahin nating batayan sa pag-iral ng araw ng paghuhukom ang Quran. Katulad ko paano ang Quran ang pangunahin nating batayan sa iba pang mga bagay. Lalong-lalo na may kinalaman sa relihiyon. Hindi Republic Act ganito ganyan. Hindi Bible. Quran. Quran ang mauuna nating batayan, inshallah. Inga, fa inna min jumlati khalqihi ma huwa adamu min khalqin nas. Fa kayfa yuqalu alladhi khalaqas samawati wal arda anta la tastati'u an takhluqa ma dunaha. Inga, ang kabuuan ng mga nilikha ni Allah, lahat-lahat. 'Di ba? Yung kalangitan at lupa, mas matindi kaysa sa pagkakalikha sa tao. 'Di ba? Aantum masyaddu khalqan amis sama banaha, sasabi ni Allah. Kayo ba ay mas mahirap likhain kaysa sa langit na nilikha ni Allah? So, tiyatanong ni Allah yung tao na mayabang, mga ayaw maniwala. O mas mahirap ba kayo likhain? Mas mahirap ba kayo likhain kaysa sa langit na nilikha ni Allah o itinayo ni Allah? Pero nga, kasi nga yung kalangitan, iira lang kalangitan kahit walang tao eh. Itong mundo, wala namang tao dito dati, di ba? Pero umiiral yung langit, yung atmosphere meron na. Eh kung walang atmosphere, mabubuhay kaya yung tao? Hindi rin. Hindi mabubuhay ang tao. Kaya mas matindi ang pagkakalikha sa langit kaysa sa pagkakalikha sa tao. Nga, yung mga tao, patuloy sila na gumagawa ng dahilan para pagdudahan ang kakayanan ni Allah na lumikha muli. Kabilang sa kanilang sinasabi, وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا إِذَامًا وَرُفَاتًا ay inna lamab'uthuna khalqan jadida. Kapag kami ay mga buto at mga durog-durog na mga bahagi na lamang na nabulok na, tunay ba na tayo ay bubuhayin muli na bagong nilikha? So, nagtatanungan sila sa isa't isa. Kumbaga, awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mitlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi. Hindi ba nakita ng mga tao nang siyang lumikha sa kalangitan at lupa ay may kakayanan na lumikha ng katulad nito? Ibig sabihin, kaya ni Allah na ulit-ulitin ng paglikha ng kalangitan at lupa. Yun pa kayang lilikha, bubuhayin lang itong muli o kaya itatayo itong muli ni Allah. So magiging mas madali yun kay Allah. Na si Allah siya ang nagtakda. So bukod sa paglikha ni Allah doon sa kalangitan at lupa, hindi niya ito pinabayaan lang eh. Pinamahalaan pa ito ni Allah. At minsan, ang pamamahala sa mga bagay ay mas mahirap kaysa sa paglikha nito. Ang pamamahala sa mga bagay ay mas mahirap kaysa sa paglikha nito. Bawa, di ba? Magpapaningas ka ng apoy. Mahirap pagpaningas ng apoy. Pero mahirap din. Maaaring magiging mas mahirap pa kalaunan yung panatalihin mo yung apoy na yun na nagdiningas. Kasi lalagyan mo yun ng panggatong tuloy-tuloy para tuloy-tuloy siyang magniningas. At nauubos na mga panggatong sa paligid mo. Palayo ng palayo yung pinagkukunan mo ng panggatong. Kailangan mo makabalik agad para hindi mamamatay yung apoy. Hindi mas mahirap na yun bandang huli. Yung pagpapanatili sa apoy. Pero si Allah, nung nilikha niya yung kalangitan at lupa, hindi niya yung pinabayaan. Pinamahalaan niya. Pinamahalaan niya. At nagtakda pa rito ng takda nitong panahon. Na walang pagdududa sa takdang panahon na ito. Kailan ito nilikha, kailan ito umiiral, kailan ito mawawasak. At kung gugustuhin ni Allah, bubuhayin niya itong muli. So parang yung mundo, di ba? Itong mundo, ito na yung magiging sahira, yung ardul mahsyar. Dito titipunin muli yung mga tao na bagong nilikha din, kung tutuusin. Sa konteksto ng pinag-uusapan natin. Magugunaw ang mundo, mapapatag ang lahat ng bundok.
Pero buong buo na bubuuhin, kumbaga, lilikhain muli ni Allah. Fa'abad zalimuna illa kufura. Yung nga, sa kabila ng lahat ng patunay na ito, mga ayat sa Quran, mga patunay na matatagpuan sa mga nilikha, mga lohikal na patunay na mapagtatanto ng tao sa kanyang isip kung siya ay tunay na nag-iisip, ang linaw ang linaw ng mga bagay na to. Pero sila, tumatanggi sila at hindi naniniwala. Tumatanggi sila at hindi naniniwala. At ganito nga yung mga atheist. Wala silang dalil na walang Allah, walang Panginoon, walang tagapaglikha, walang Diyos. Wala silang dalil. Ang meron lang sila, pagtanggi. At iba't iba yung kanilang paraan ng pagtanggi. Tiyatawanan nila yung mga dalil, inahamak nila yung mga naniniwala, nilalait nila, tinatawag nila mga bobo, tinatawag nilang mga naniniwala sa mga superstition. Pero wala silang dalil talaga, wala silang patunay. Wala silang patunay. Yung ay laging hamon natin sa kanila, di ba, sa mga atheist. Kung totoo yung sinasabi niya walang tagapaglikha, at ang tao umiral lamang dahil sa nag-evolve na unggoy, bakit natigil yung pag-evolve ng mga unggoy? Bakit yung unggoy pa rin? Diba? Sa ilang libong taon na umiiral ang tao, bakit hindi tayo nakakasaksi sa harapan ng ating mga mata na yung unggoy nag-evolve? Yung nga madagdag ko doon sa nabanggit ko nung nakaraan, di ba? Ilang taon nang inaalagaan ng mga tao ang unggoy. Di ba? May mga unggoy sa zoo. Doon na sila nagkakaanak. At yung mga ibang unggoy doon, binibigyan nila ng iba't ibang mga task. Meron na nga unggoy ngayon, marunong daw mag-compute. Marunong mag-compute. O sige ba? Pero nasaan na yung unggoy na naging tao? Di ba? Sabihin natin nagkaroon ng mga zoo. Panahon pa ng mga Kastila, ganun. 1800s, 1700s. 300 years na ang lumilipas. Nasaan na yung unggoy na naging tao? Uli. Bukod sa tao ngayon na dating unggoy na naging tao. So nasaan na yung unggoy ngayon na nasa proseso ng pagiging tao? Wala pa rin. Kasi ang unggoy, ang tao. May tao na parang unggoy, oo. Pero walang unggoy na parang tao, nagiging tao. Kung meron man, sasabihin ko sa JNT, yun ang kunin yung rider, mahusay yan. Mahusay yun. Yung unggoy pa naman yan, di ba, yung nabanggit ko nung nakaraan, kaya nung bumiyabiyabit, diretso yun. Baka magde-deliver siya, kondo, di ba, 20 palapag. Yung rider, mahirapan pa, mag-elevator pa yun. Yung unggoy, pagbaba niya ng motor, tatalon yun, sasabit-sabit na yun doon sa mga bintana, packet doon sa bintana, kakatokin niya lang yung bintana ng customer. Shopee, ayun na siya, abot na niya yung parcel. Tapos ang unggoy, hindi pa sasweldohin ng JNT yun ng pera. Saging. O di ba mas tipid? Mas tipid yung Kaso walang ganun walang unggoy na nagiging tao. Puro lang sila pagtanggi. At ganyan nga rin sinabi ni Allah, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Hindi ba't yaong lumikha ng kalangitan at lupa ay may kapangyarihan na lumikha din ng katulad nito? Bala wa huwal khallaqul alim. Siyempre, kaya ni Allah. Siya ang khallaq. Ito na yung uli. Diba sa yatalakay natin sa grammar? Ida zagal balaga zadal maana. Kapag nadagdagan yung spelling na may kinalaman sa balaga ng mga salita, nadadagdagan ng kahulugan. Dito khallaq ang sinabi, hindi khalik. Di ba khalik, ano yung khalik? Tagapaglikha. Ito khallaq. Ibig sabihin mas matindi. Khalik, tapos khallaq, mas matindi siyang antas ng pagiging tagapaglikha. Siya ang, kumbaga, matinding tagapaglikha at nakakaalam. Alam ni Allah ang gagawin niya para magawa niya muli yung mga nilikha. Kayang-kaya ni Allah ulit-ulitin. Kayang-kaya ni Allah ulit-ulitin. Ngayon nga yung unggoy na nagkatawang tao, di ba? Actually, mas nauna pa doon sa teorya nila.
So, milyong taon na raw ang nakakalipas, meron daw single-celled organism na naging isda, tapos yung isda napunta sa lupa, tapos yung isda na napunta sa lupa nagkaroon ng paa. Tapos naglakad-lakad na yun. Tapos nagkaroon siya ng paa, nagsimula siyang tumayo. Nagkaroon ng kamay. Tapos yung kamay na yun, yun yung nilikha na yun, o nilalang na yun na merong kamay, yun na daw yung naging unggoy. Tapos umakyat yun sa puno. Tapos napagod na sa puno, tumira sa kuweba na nasubukan niyang gumawa daw ng apoy, gumamit ng tools. Yun yung mga unggoy na nagkatawang tao o nagiging tao. Tapos yung lumipas na naman yung panahon, yun na, naging tao na yung unggoy. Ngayon kung ganun nga, iba, bakit hindi ito nangyayari sa iba pang unggoy? O sa ibang planeta, di ba? Sabihin natin sa ibang planeta. Mga single-celled organism na magkakaroon ng buhay. Walang ganun nangyari kasi Allah, dinulot niya talaga ng mundo magkakaroon ng kakayanan na magsuporta ng buhay. Hindi nga maaring, kumbaga, maaring itong yung sinasabi nila, may pagkakatulad lang eh. Kaya sabihin nila yung DNA daw ng tao, katulad halos ng DNA ng mga unggoy. Pero hindi ibig sabihin na magkatulad. O hindi ibig sabihin na nagmula yung tao sa unggoy. Maniniwala pa ako yung unggoy nanggaling sa tao. Kaya sabi ni Allah, di ba? May mga pinarusahan siya na ginawa niyang unggoy o ginawa niyang baboy. Pero yung kabaligtaran, mahirap mapatunayan yun. Kaya yung theory of evolution nananatiling theory. Hindi siya nagiging katotohanan. Theory lang siya, hindi siya katotohanan. Hindi siya well established at accepted na scientific fact na katulad ng iba pang mga umiiral. At hindi sinabi ni Allah, lakhalqus samawati wal arda akbaru min khalqin nas. Ito na yung tugon ni Allah doon sa kanyang sinabi, di ba? Aantum masyaddu khalqan amis sama banaha? Inakala ba ninyo na kayo ay mas mahirap likain kaysa sa langit na nilikha ni Allah? Pero hindi, ito yung sagot niya. Lakhalqus samawati wal ard. Lakhalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ang pagkakalika sa kalangitan at lupa ay mas matindi kaysa sa pagkakalika sa tao. Mas matindi ang langit at lupa sa pagkakalikha. Si dito sa komento ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sinabi niya, فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ بِبِدَاهَةِ الْأُقُولِ أَنَّ الْخَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ أَمْثَالِ بَنِي آدَمَ وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ أَبْلَغُ وَأَنَّ هَذَا الْأَيْسَرُ أُولَى بِالْإِمْكَانِ وَالْقُدْرَةُ مِنْ ذَلِكَ. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na maliwanag para sa nag-iisip na utak ng tao. Ng pagkakalikha sa kalangitan at lupa ay mas matindi kaysa sa pagkakalikha sa anumang katulad ng mga tao. Mas matindi ang kalangitan at lupa kaysa sa pagkakalikha sa elepante, kahit gaano kalaki elepante. Kahit gaano kalaki yung blue whale, mas mahirap pa rin likhain ang kalangitan at lupa. At sa pagkakalikha sa kalangitan at lupa, mas nangangailangan ito ng mas matinding lakas at kapangyarihan. At mas naiintindihan natin ito ngayon. Kasi yung mga scientists, nagko-compete na sila eh. Kung gaano katinding energy ang magagamit para malikha yung ganitong bagay, pagputok ng bulkan at iba pang mga bagay. Napakatinding lakas ang kailangan. Kahit saan atomic level eh. Matinding enerhiya ang kailangan para daw malikha yung, halimbawa yung hadid, yung iron, yung bakal, yung iron. Matinding lakas ang kailangan na hindi malilikha daw dito sa mundo. Kaya ngayon yung mga scientists, meron silang teorya na yung hadid, yung bakal, nanggaling siya sa ibang planeta o sa labas ng mundo. Bumagsak lang dito. Kaya ngayon mga miniminang mga bakal, kalat-kalat eh. Hindi sila nasa isang lugar lang. Hindi katulad ng fossil fuel na madalas nakakonsentrate sila sa isang lugar. Middle East at iba pang mga lugar. Pero yung bakal, kalat-kalat.
Kasi pinagbagsak lang yun ni Allah mula sa kalawakan at sa iba't ibang lugar napunta. Kahit saang bansa merong mamimina na bakal. So, matindi yung lakas sa pagkakalikha sa kalangitan kaysa sa pagkakalikha sa tao. Siyempre, kung ano ang mas madali, yun ay mas posible na mangyayari. Ang ibig sabihin dito, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, kung kumbaga naniniwala tayo na may tagapaglikha ang kalangitan at lupa, mas dapat maniwala tayo na may tagapaglikha ang tao. Pero nga para sa mga atheists, di ba? Para sa kanila, kumbaga lahat lahat may probability na pwedeng mangyayari. Ganun din. Mas matindi ang improbability na malilikha ang kalangitan at lupa nang walang tagapaglikha. Di mas madali kumbaga na malikha ang tao. Mas hindi dapat na pagdududahan na may tagapaglikha ng tao. At gayon din doon sa syarh ng At-Tahawiyah, Akbar ta'ala anna alladhi abda as-samawati wal arda ala jalalatihima yuhyi idaman qad sarat ramiman fayurudduha ila halatiha al-ula. Yung lumikha sa kalangitan at lupa sa unang pagkakataon, sa napakainam na mga proportion nito, mga pagkakabahabahagi nito. Kasi may babahagi yung mga kalangitan at lupa. Diba yung atmosphere na lang, magbago yun ng konti, magkakaroon ng epekto sa buhay ng tao. Kaya ngayon tao, diba? Yung laging nasa lansangan, nasa kalanghap lagi ng carbon dioxide, carbon monoxide, bandang huli magkakaroon siya ng sakit sa baga. Kasi nagbago yung hangin na hinihinga niya. So maselan ang kalangitan at lupa. Pero napanatili yun ni Allah at nilikha yun ni Allah. Mas may kakayanan siya na lumikha ng tao, at dito sa sinabi dito, mas may kakayanan si Allah na ibalik muli ang tao mula sa alabok at ibalik sila sa kung ano ang kanilang anyo na nauna. Kayang-kaya ni Allah ang kanyang kumbaga paglikhang muli o pagbuhay muli sa mga nilikha, lalong-lalo na sa mga tao. Alhamdulillah. So, napakaganda yung chapter na ito, siningit ni Sheikh Omar Al-Ashkar, na mahalaga para sa atin para maunawaan natin lalo ang kapangyarihan ni Allah. Siyempre, mas tumibay yung ating pananampalataya na meron ngang kabilang buhay at walang pagdududa rito. Alhamdulillah. So, yung sumunod na kabanata nga, patapos na ito, itong chapter na ito, tapos balik na tayo doon sa mamangyari sa araw ng paghuhukom. Yung si Allah, meron siyang kapangyarihan. Kung meron siyang kapangyarihan na lumikha at buhayin muli yung tao, meron siyang kapangyarihan na likhain ang anumang bagay patungo sa iba pang nilikha. Kasi di ba yung araw ng paghuhukom, magiging kalkon jadid tayo bagong nilikha. At kayang-kaya yun ni Allah. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.